bakit hinayaan niya na siya lang mag-isa. Which is, dahil kung sakaling may tumira sa'yo, sinabi ko yun sa kanya, bakit hindi mo kayang depensa ng sarili mo na naman natin lahat talaga mapapakiusapan na maging mabuti sila sa atin. Kasi siguro nga may pagkakamali din tong si Ruel, kaya So guys, hello, kumusta ang lahat? At tayo ay muling nabuhay. Pasensya na kayo guys, at medyo kami ay busy talaga, kaya hindi kami nakakapag-vlog ng ayos at patay-tay ang aming pagbablog. Kasi nakapokus lang muna kami ngayon sa pang-araw-araw na hanap buhay. Hindi na namin ma-focus ang sarili namin sa pagbablog, gawa ng hindi namin mabigyan ng oras tong pagbablog. Kaya minsan pagka kagaya nito, nakaraang halos si Burayray ay nagkasakit at inaatake na naman siya ng pneumonia niya, di nag-focus muna ako kay Burayray. Dapat magbablog ako ng isang araw, hindi na ako nakapag-vlog gawa ng medyo hinihika si Burayray, kaya nag-focus muna tayo kay Burayray. Mamaya may ano tayo. Pero si Burayray ngayon ay mainit pa ang ulo. Pero kailangan kong mag-racket muna ngayon. Huwag tayo aasa sa pabidyo-bidyo lang. Kailangan natin maghanap buhay. Kasi mahina ang kita natin sa YouTube. Kailangan may alam talaga tayong ibang trabaho. Kung patok sana lagi itong vlog natin, go lang tayo ng go, kaso hindi kakayanin namin at kailangan namin ng araw-araw na panggastos. Kaya medyo nakapokus kami sa pang-araw-araw na trabaho. Kaso, 3 araw na tayong walang racket, at si Burayray ay medyo masama ang tama. Daming dogs. Wala sipag. Nasaan ang live mo, Tapya? Sabi ko, panlalaki Ay, tinong ba lang ano nyo? Si Burayray. Ang kita ko. Bablog lang ako ng saglit. Niluluto nyo na? Ha? Kumain ka na? Oo, kumain ako. Ulam ko ay niluak na baboy. Ay, shit. Ang daming tugtog, guys. Maglulugaw sana tayo. Mamaya maglulugaw tayo dito. Ay! Nasaan lugaw ma? Mamaya ako maglulugaw. Tay, magpapagupit ka na? Wala, magpapagupit ka na. Saan ka ba tutulog? Saan? Doon, kinayip. Sana bukas update lang. Binayada ka na ba? Dito. Bakit? Kung daw wala pa daw. Ano? Sabi kasi sa amin, huwag mo nang gamas. Yan ay ginawa sa namin para pagka nabibigay ka rin sa amin. Yun. May racket din kasi yung anak ko. Tinuturo ako na siya maghanap buhay. Kasi, parang ang labo. What happened? What happened? Yan. Hello guys, nandito tayo sa bahay ng nanay. At tinula, ay wala nang laman. May papanday kasi ang nanay, pinaayos ang bubong. Salamat nga po pala doon sa nag-sponsor. Hello sponsor, joke lang yun, emi ko lang yun, di yun sponsor. Nagpapapalit sila ng bubong. Naulan na naman dito sa Pilipinas.
Ayan yung lakas ng iniulan ah. Dito, gawa ng tumbahan na yung ano, tumbahan na yung tubuhan. Sabrina, kumain ka na daw, may laman pa yung ano, may laman pa yung tinola. Chab, may laman pa yung tinola, kumain ka na daw. Sino yun? Si Andrei? Ay. May sinaing sa amin eh. Kung natatandaan nyo si Jeboy. Si Jeboy na walang malay. Jeboy ang tawag sa'yo dati ni Ruel eh. Siya yung isa sa naging panday dati ni Ruel nung sabay kabilang bahay. Ang dami nag-ano sa kanya no. Ang dami nag-bash sa kanya no. Pero ano naman. Pero goods lang yun. Alam nyo ba guys, kapag ka mahina ang loob mo, hindi ka pwede maging vlogger. Kasi, kung takot ka sa bash, huwag ka na lang mag-vlog. Eh kaso, alam naman niya na sa sarili niya yun. Kahit pa pabalik-balik ta rin yung sitwasyon, kahit pa sabihin niyo kung anong pagkakamali niya, kung anong mga ginawa niyang pagkakamali, eh, sayang nga eh. Ang dami nauungkat doon. Ewan ko kung natatawa ko doon sa may isang ibinibintang sa kanya eh. May isang ibinibintang sa kanya na gusto niya ako mag-splok. Gusto niya ako mag-splok noon. Kung sino talaga sila. Kasi inamin niya talaga yun sa akin. Tinanong ko siya, sabi ko, bakit tayo mong depensahan ng sarili mo? Sige, sabihin na natin. Okay, ganito, ganyan. Meron kang pagkakamali. Ba't ikaw lang? Sabi ko nga, bakit ay ewan ko. Basta, walang nakakakita. Alam nyo ba ang isang tao? Kapag ikaw ay nasabihan na ng sasabihan ka na ng pagkakamali mo, sige, hindi yan okay. Hindi siya siniraan, kumbaga sinabi sa kanya, sinabi na lang yung pag-uugali niya o yung kung ano siya. Ang hirap kasi i-explain. Ayaw niya kasi talaga magsalita tungkol doon sa ibinibintang sa kanya. Kaya sabi ko, gusto mo ako magsalita? Pero hindi siya na-make. Ay, hindi ko alam kung magagalit siya sa vlog kong to o hindi niya to ipa-upload sa kasi sa kanya ko to ipa-edit. Hindi ko alam kung may ikakat siya dito o ano. Pero isa lang talaga ang inano ko sa kanya. Sabi ko, bakit doon sa ibinintang sa iyong na iyon, eh ayaw mong depensa ng sarili mo. Kung ikaw man ay may kasalanan, hindi maaring ikaw lang. Kagaya ng sabi mo, ayaw mo nang may madadamay. Ayaw mo nang may makakasali. Kaya, minabuti mong sige, manahimik or may itago ka o hayaan mo na lang lumubog ka. Kasi wala, kilala ka na ng tao na na sira ka na nga. Sige, tanggap natin yan. Sira na siya sa tao. Wala tayong magagawa dyan dahil mismong kapwa Pilipino mo naman talaga maglalaglag din sa'yo. Or magsasabi ng masasakit na salita sa'yo. Kaya tanggap niya yon, wala yon. Isa lang sinabi niya sa akin kung bakit ayaw niya sabihin yung totoo. Ayaw niyang may madadamay. Kasi mabait yung tao. 'Di ba? Oo. Mabait yung tao. At bukod doon, hindi siya ano ba, para mahuhulaan nyo kasi kung anong tinutukoy ko na kung bakit hindi niya madepensahan yung sarili niya na tungkol doon, na kung bakit hinayaan niya na siya lang mag-isa, which is siya nga lang ba talaga? Alam niya yun sa sarili niya na
hindi ka na mag-isa. Dahil kung sakaling may tumira sa'yo, sinabi ko yun sa kanya, at alam ko sa sarili ko na parte na ako ng buhay mo eh. Kakampi mo na ako sa lahat eh. Pero mali ka, hindi kita kukonsintihin. Hindi ko siya pagtatanggol. Kaya ko siya sinasabihan ngayon, sinasabi ko sa kanya na bakit hindi mo kayang depensa ng sarili mo na ganto, ganyan. Kasi ayaw mo nang may madadamay. Pero ikaw, Ruel, durog na durog ka. Sige, sabihin natin hindi ka naaapektuhan. Pero hindi mawawala sa isip at sa puso mo na nasasaktan ka. Kasi lahat sila eh, lahat na eh. Ang dami ng baba sa kanya, tanggap niya 'yon. Okay nga lang yung ika nga naman niya. Vlogger ka eh. Kaya kasama sa iyo ang mabash ka kasi lahat halos naman ng vlogger may basher. Ewan ka lang sa iba. Di naman kami nagbubura ng comment, 'di ba? Kaya alam mo sa sarili mo na handa ka. Kaya ang sabi ko sa kanya, kung hindi mo kayang depensa ng sarili mo, nandito ako eh. Ano pa ako? Parte ako ng buhay mo. Oo nga, at sasabihin natin hindi tayo mag-asawa sa paningin ng iba. Pero parte na ako ng buhay mo. Ano mo na ako? Nandito ako para ipagtanggol ka. Oo, sasabihin ko talaga sa inyo guys. Ipagtatanggol ko si Ruel kapag alam kong kaya ko siyang depensahan. Pero kung hindi, mali ka. Kung mali ka, mali ka. Humingi ka ng tawad. Kung ayaw mo humingi ng tawad, labas na ako doon. Pero ikaw ay sinabihan ko na humingi ka ng tawad sa lahat kung kaya mo. Kasi sinabi niya talaga eh, kapag siya ay nakapagsalita at humingi siya ng pasensya, wala. Mauungkat na naman lahat. Eh, ayun na nga, na ano siya, na yung naungkat na naman nga yung kanyang ano, gawa dun sa interview. Pero, goods naman yun, okay lang yun, gawa ng decision naman niya yun. Sige, bahala ka, ikaw, sarili mo yan. Pero, may mga sinabi at may hindi sinabi siya sa interview yon. Pero wala akong pakalam sa kanya. Wala akong pakalam kung ano sabihin mo diyan. Siyempre, ikaw, matagal ka na dyan eh. Matagal ka ng harap ng camera eh. Alam mo na yan kung paano mo paliliguin ang viewer mo. Alam mo na kung paano ka magsisinungaling. Alam mo na kung paano mo paiikutin ang mga tao sa paligid mo. Pero, may hindi talaga siya inilalaglag na tao. 'Di ba? Tapos sasabihin ninyo, alam niyo ba sa sarili niyo yung feeling na ikaw lang yung naiipit, pero may dapat naman talaga. Oo nga, may kasalanan ka, pero alam mo sa sarili mong hindi lang ikaw, 'di ba? Basta tinanong ko siya guys, ito lang, tinanong ko siya. Sabi ko sa kanya, depensahan mo din ang sarili mo. Bakit ayaw mong ilabas ang issue na iyon? Eh alam mo naman sa sarili mo na kung may pagkakamali ka, hindi lang ikaw. Basta sinabi niya, ayokong madamay yon kasi mabait na tao yun. Diba? Tsaka okay nang ako na lang kasi ako naman ay sira na talaga sa lahat ng tao, sa lahat ng viewer ko. Merong iilan, shout out sa lahat ng solid viewer natin dyan na okay lang, hindi, balance lang yung pakikitungo nila. Pero, ang karamihan sa atin, kapwa Pilipino talaga natin, ang masasakit ang nagsasalita kay Ruel, 'di ba? Pero goods 'yun kasi kung wala kang basher, may na. At kung nagbubura ka, eh di go lang, bahala ka sa buhay mo. Yun lang 'yun. Naungkat lang kasi daw gawa ni Jeboy.
Tsaka naalala ko. Sabi ko gusto ko talagang ungkatin yung kaya ko na siya ipagtanggol eh. Parte na ako ng buhay niya eh. Pero noon, alam ko, wala naman akong alam sa inyo. Eh ngayon, na nagkwento siya sa akin, na sinabi niya lahat sa akin. Ang galing nga no, ang galing. Natatawa ko, sabi ko, talaga nga palang sa pagbablog, may peke, pwede kang magsinungaling. Oo, pwede mong pagtakpan yung lahat-lahat. Magaling talaga. Ang galing talaga. Siyempre, naisip ko kasi dati nanonood lang ako sa mga content creator. Sabi ko, ang galing nila no. Ang pinapakita talaga nila lahat. Hindi pala, mali pala ako. Hindi pala lahat. Hindi lahat. Kaya sabi ko sa kanya, kung ikaw ay mali ka, tanggapin mo yun. Kasi hindi ka na sa pabata, sa patanda ka na. Kailangan na nating kumilos, kailangan na nating wag na tayong magplastika yung harap ng video, sweet tayo, ganon. Wag ganon, ayoko noon. Sabi ko, kung may mababash sa atin, kung ibabash man tayo at tayo ay ano ba naman yan, pagsasama nyo, ganyan, garne. Eh kaso nagkakasundo kami sa ganyan, di ba guys? Kaya okay lang, hindi naman lahat ng tao, di ba? Mapiplease natin sila na maganda yung pinapakita natin. Hindi naman natin lahat talaga mapapakiusapan na maging mabuti sila sa atin kasi hindi naman natin buhay yun. Kaya sabi ko sa kanya, kapag ako talaga nakahawak ulit niyang GoPro mo, magbibigay talaga ako ng nang hindi ako magsasalita ng tungkol diyan. O sige, sabihin na natin nang bugbog ka ng asawa. Ewan ko, kung addict siya, di ko alam. Pero ewan ko, hindi naman kami nagkakaagwat ng matagal. Pero wala akong pakialam doon sa usapan nilang yun. Basta may isang naawa lang talaga ako kay Ruel na sobra, na may sinabi sa kanya na yung binibintang sa kanya na hindi yung adik, hindi yun. Naawa ako sa kanya na gusto ko talaga siyang ipagtanggol. Sayang ang kamalbitahan kapag gagayon. Sayang ang sama ng ugali. Huwag tayong maglinis-linisan. Masama talaga ugali ko. Yun lang yun. Kaya kung ayaw mo sa akin, i-skip mo na tong video. Kung ayaw mo makita ang pagbumukha ko, wag mo tong panoodin. Pero may nilaglag talaga ako sa video na to. Basta. Ayaw niya lang talagang ilaglag yung tao. Pero grabe naman kasi grabe yung sinalita sa kanya. Wala nga nagtanggol sa kanya. Pero marami kayo. Di ba? Hindi, bago ko to i-upload, sasabihin ko yun sa kanya. Ayoko kasi nagdidesisyon ako ng ako lang. Parte siya ng buhay ko eh. At malaking parte siya ng buhay ko. Kaya papaalam ko sa kanya yung basta. Papanood ko muna to sa kanya bago ko to i-public. Siyempre mag-iisip kayo. Kasi sinabi kong yan. Bago kayo bigyan ulit ng panalawang hindi guys. Hindi na, seryoso na. Sorry guys, seryoso. Dinawa lang talaga ako sa kanya kasi siyempre, ang daming masasakit na salitang binabato sa tao. Siyempre ako, live-in partner ako, may malaking pagsasamahan na kami. Nasasaktan din ako. Eh siyempre, vlogger ka nga naman, kaya hindi mawawala sa iyo ang pagiging basher mo, lalo't alam mo may pagkakamali sa ugali mo, may pagkakamali sa nakaraan mo. Hindi ba pwedeng itama? Hindi ba pwedeng magbago? Gusto ko siyang ipagtanggol kasi
walang nagawa nun sa kanya. 'Di ba? Walang gumawa nun sa kanya. Ang ipagtanggol siya sa mga naging parte ng buhay niya, sa mga naging barkada niya, sa mga nakaharap niya, at sa mga naging kaibigan niya. Walang nagtanggol sa kanya. 'Di ba? Nilubog pa nga siya eh. Oh, tinanggap niya 'yon. Tinanggap niya 'yon. Eh, yung pinakamalalim na hanggang ngayon, nauungkat pa rin na siya, wala siyang nilaglag. Kaya kayo, alam ko mapapanood to, din ito. Wala akong karapatang makisali dahil matagal ng issue yan. Kaso walang nagawa sa kanya. Ultimong isa sa inyo, walang nagtanggol sa kanya. Walang nagtakip sa kasalanan niyang ayon na hindi lang naman siya. Wala akong pakialam. Ay, hindi ko na ba pagpapaalam sa kanya. Dadiretso upload ko na to. Wala akong pakialam kung maungkat yan. Wala akong pakialam kung may madamay di yan. Wala kayong ibang sisisihin kung hindi ako pag kayo'y nadamay. Kasi ako ang maglalaglag sa inyo. Diba? Hindi nyo siya binagtanggol eh. Sa bagay, bakit nyo nga ba pagtatanggol? Eh, kabagsakan nyo yan. Diba? Kaya ang sabi ko sa kanya, well, hindi naaari na kapag may nagsalita sa iyo na mananahimik ka, nandito na ako. Pagtatanggol kita. Ni ultimong wala akong alam diyan. O kahit na ngayon na yan eh. Ngayon ang issue yan eh. Hanggang ngayon, dati wala akong pakialam niyan kasi wala akong alam. Hindi ko kilala si ganito, hindi ko kilala si ganyan na sinasabi niya. Kung sino ba yung anong ayon, taong yon. Hindi ko siya kilala eh. Siya, nakakilala niya. Eh ako, hindi ko kilala. Eh ngayong unti-unti ko kayong nakikilala at sinabi niya na lahat sa akin. Lahat sinabi niya na yun sa akin. Lahat ng kasalanan niya, lahat ultimong maliit na bagay na ginawa niyang hindi maganda nung nakaraan sa buhay niya, sinabi niya yun sa akin. Alam niyo, ang isang tumatak sa isip ko, hindi ko nagagawin ang ginagawa ko dati. Handa na akong tumanda na kasama ka. Ayun ang sabi niya sa akin. Kasi nung ako ay bagsak na bagsak, ikaw ang kasama ko. Ikaw ang bumuhay sa akin. Ang sakit sa feeling ko ha. Nasasabihan ako dati na kaya ka lang pumatol dyan dahil mapera yan. Dahil ganto ganyan. Ang huling pinakamalaking sahod niya ay ibinayad niya sa utang niya. Diga? Paano ako hahabulin yung pera niya? Wala na siyang pera. Kaya guys, kaya ako nagsalita ng tungkol diyan. Wala pa kala kung anong ihusga nyo sa akin. Diyos ko po, batong-bato na ako diyan. Wala akong pakialam kung anong sabihin nyo sa akin. Wala na akong pakialam diyan. Basta ako, handa na akong tumanda. Nakasama si Ruel. Talagang hindi. Hindi, joke lang. Hindi, sige. Kung wala man tayong magagawa, kung tadhana ang gagawa talaga niya sa atin. Pero tayo ang gagawa ng tadhana para sa sarili natin. Kaya sabi ko sa kanya, huwag mo kong pahawakan ng GoPro mo. Dahil pag ako ang humawak ng GoPro mo at pumasok sa isip ko, hindi ko talaga sana babanggitin to eh. Naisip ko lang, wala. Totoo guys, promise, cross my heart, hope to die. Wala lang sa akin yung mga comment na kung ano-ano. Kaso lang, pag naiisip ko na, ano ba yan? Wala man lang nagtanggol sa kanya. Wala man lang sa bagay. Sino nga ba magtatanggol sa kanya? Eh, talagang lalagpak kayo doon, 'di ba? Kaya sabi ko sa kanya, nandito ako. Pag pinahawak mo ako ng GoPro mo, uumpisahan ko na yan. Ewan ko bakit ngayon ko lang ito binalag, pero Diyos ko, hindi ko lang, pero kinakabahan ako baka magalit siya sa akin. Gawa, syempre ayaw niya ngang may madamay, ayaw niyang pero ako ito, tal-tal ng tal-tal dito, gaga ka. Pero basta guys, hindi ko alam, hindi ko na ito papaalam sa kanya. I-upload ko na ito ng basta na lang, walang cut, walang edit to, direct
diretso na to. Hindi naman. Edit ko naman to. Hindi ko alam kung magagalit siya. Nangangatal talaga ako guys kasi ayoko nang pinapangunahan ko siya kung anong gagawin niya. Pero isa lang yung nasa puso ko. Kahit papaano gusto kong kahit di kayo maniwala na hindi naman lahat masama siyang tao. Hindi naman siya ganoon. Basta hindi ko ma-explain. Kinakabahan ako, nangangatal ako kasi i-upload ko talaga to nang hindi niya alam. Or i-chat ko siya na nag-vlog ako na basta gusto ko siya tama kaso hindi ko alam kung gusto niya yung ginawa kong to. Pero kabahan kayo pag nag-name drop ako dito. Yun lang yun. Bye bye. What's up? Hello guys. Ako na naman at nagbabalik na naman tayo. At tayo ay mag-ano lang. Pasensya na kayo guys kung medyo maikli ang ating vlog at baka kayo makapag-vlog doon sa para dalawang vlog ko. Doon sa aking pagre-rebanan. Pero malapit lang yun dito sa amin. Gawa ng subdivision lang yun. Subdivision lang tayo guys. Mag-ano tayo. Magre-reban tayo. Inaantay ko lang yung ano niya. Kung nasa sa bahay na siya kasi sumamba pa daw siya. Itim naman ang kilay mo. Anong nangyari? Sobra naman ito. Ba't ganito? Hindi naman salmin ano. Tayo lang natin yung ano niya. Yung chat niya sa akin. Kung kami ay Gina. Wala pa guys. Pero sabi niya pauwi na siya. Kakayamot ang ulan. Diyos ko po, sumabay pa sa pagpapalit ng bubong ng aking magulang. Tumila ka na. Maikli lang to guys ha. Itong vlog ko lang to. Pasabik lang to. Sa susunod kong vlog, i-explore ko silang lahat. So guys, hanggang dito na lang yung vlog natin. Ha? Ano? Bakit? Alis na ako. Sige. Bye-bye. Bye-bye guys. Bye-bye guys. Lakad na, pasan ka ba? Papagupi. Lakad na. Lakad na. Pero makakasya. Oh, wala lobat. 30%. Ako'y magre-reban tayo, hindi yaring malobat. Saan magre-reban? Diyan sa subdivision. Sa subdivision. Kapatid dyan, Paul. Diyan lang ako ka. Dyan. Sa butchong. Ayan. Sa subdivision. Mamaya na tayo mag-usap at ako'y nagbablog. Kakalamin mo ako mamaya ha. Pag hindi pa ako naalis. Pinitang yan natin. Nairam kasi siya ng cellphone. Hanggang ngayon kasi hindi pa nagagawa yung cellphone niya. Pero napagawa na sa pagawaan. Tatanong ko mama dun sa manggagawa. Kung gawa na si Ikaw, bolo ko. Si EJ kasi tatanong ko sila kung magkano pagawa. Bakit? Sira ba? Ito yung idea akin ha. Ano nangyari? Diba to? Yung dati ko to? Bakit? Ano nangyari? Parang bago natin pagawa. Bukol na to. Awan na ito. Wala nang Ay, ano bukol. sira nito? Ba't may papagawa? Ay, sira na. Bawal na pagawa. Hindi. Ewan ko. Mahal na magagastos dyan. Basag ang screen. Walang pindutan. Bukol na. Ang battery. Mahal na magagastos mo dyan. Huwag mo na ipagawa. Bumili ka na lang bago. Nagano ba mama mo, EJ? Ewan. Ha? Nung nandun kami, tutulog daw siya doon sa ginawa namin tambayan. Oo. Tara na. Sana makasa ako. Sabay kami gamit ang chatted. Pupunta siya ng palengke at magpapagupit siya. Mag- Di ba? Ang dating aking ano-ano lang, marunong na buhay yung palengke mag-isa. Oh, ano yan? Sa inyo. Ayan, meron ba dyan? Ayan.
Lakad na! Sinabi sa kuya, nag-iinom araw-araw. Kaya mo siya. Lakad na. Hindi mo na problema yan. Problemang mag-asawa yan. Huwag mong problemahin yun. Antay lang tayo at malapit na tayo umalis. I-edit ko lang to. Pero ewan ko, talaga hindi ko talaga ipagpapaalam kay Ruel kung i-upload ko to o hindi. Pag nagalit siya, hayaan mo na ang galit nun hanggang dito lang sa pintuan. Natatawa talaga ako. Hindi, naawa lang talaga ako sa kanya guys. Kaya may inisplok ako na alam kong hindi siya totally mali. Or sige, sabihin na nating mali na hindi niya sinabi ang totoo, na hindi siya umamin. Naintindihan ko naman siya na may pinagtitingnan siyang tao, kaya hindi niya dapat ungkatin yun. Kaso ako, nasaktan ako, naawa ako sa kanya na syempre, ako partner niya. Kahit naman sinong tatanungin, kapag mahalaga sa buhay mo, mahal mo sa buhay, kapag sobra na naman at hindi niya kayang depensan sa kahit kailan naman yun, pa-eme-eme lang na salita yun, hanggang doon na lang naman yun. Kaya ko siyang ipagtanggol sa mga alam kong Paul na. Nasaan? Ay! Dala-dala ba niya daddy niya dyan? Ay, hindi pala. Ah! Ari ko. Kapag ka Paul na medyo pagtatanggol ko naman siya, kaya naawa lang din ako sa kanya na walang nagtanggol sa kanya. Sige, wala din akong pakalam sa sasabihin ninyo. Hindi ko siya kinukonsinte kasi bobo siya. Hindi. Ako naman babasa kay Ruel. Ako na, bobo siya. Taka-taka niya. Tunay nga yun, tunay. Hindi naman siya bobo. Ano lang siya. Basta, ewan ko ba dun, pag magpapaliwanag, di ba? Di niya dadaritso. Gusto natin daritsahan, di ba? Daritsahan. Pero karamihan sa inyo, niniwala kayo. Agad-agad. Sige, paniwalaan nyo. Choice nyo yan. Hindi ko naman kayo, kagaya na sabi ko kanina, hindi ko naman kayo lahat maipi-place na maniwala. Pero maniwala kayo sa akin. Sa inisplok kong yan. Pero dun sa, sige, isplok ko lang din siya. Isplok ko lang siya. Mami siya dati, nambubugbog siya. Pero yung masyadong personal na inano sa kanya, ewan ko kung totoo yun. Wala. Sige, ako mag-i-explore sa inyo sa susunod pagka umamin siya sa akin. Di pa siya naamin may inamin lang siya, mga ilang bahagi lang na at natak talaga niya sa isip niya na hindi, sinabihan ko naman siya guys na yung tungkol nga doon sa sinabi sa kanya na lahat ng bad side niya. Sinabi ko naman sa kanya na kilala ka ng tao syempre masasabi ba ng tao yan kung walang pinag-ugatan? Magiging puno ba yan kung walang ugat? Diba? Tama ko guys, di ko siya kinukonsente ha. Kaya sabi ko sa kanya, sinahimik sa akin, may gusto siya sabihin sa akin na hindi niya may paliwanag ang sarili niya kung bakit. Sabi ko, huwag kang gaganti. Kung may alam ka na bad side din niya, huwag kang gaganti. Kasi ako ang gaganti para sa'yo. Hindi, eme lang yun, joke lang. Joke lang yun. Hindi, sinabi ko naman sa kanya na sige, daritsahan tayo. Wala naman talaga akong paalam kasi naungkat na lang to sasabihin ko na lahat-lahat. Yung sa partner niya na sinabi sa kanya na lahat ng sige, sabihin na natin okay, hindi yun paninira or hindi mo siya siniraan. Pero dapat hindi ako mangingialam na nga Kaso ito, naungkat na nga yung gusto ko siyang ipagtanggol.
dun sa isang issue sa kanya na ewan ko ba na kung bakit siya Ruel kakarindi na, puro na Ruel, damay nyo naman yung iba dyan. Wag naman puro si Ruel lang. Hindi, basta ayun nga, yung balik tayo sa ano, yung sa tungkol sa sinabi sa kanya na ugali niya, yung asal niya noon. Ayun naman ay sinabihan ko naman siya na huwag kang gaganti, kasi kung magsisiraan lang kayo ng magsisiraan, anak nyong maepektuhan dyan, lalaki yan eh, tatanda na yan eh, makikita niyan lahat, kasi iba na mga bata, hanggang sa pagtanda iba na yan, makikita yan ng anak ninyo na ang mama at papa ko pala dati ganito nangyari, sobra pala silang nagsalitaan, sobra pala mga sinabi nila sa isa't isa. Ay di tatatak sa puso ng bata na may isa siyang kakampihan sa magulang niya, na kakampihan niya yon, na hindi natin masasabi kung syempre magkakaisip yung bata, isip niya na ay may tama may mali, pero ito kakampihan ko to kasi mahal ko siya, kasi ito'y tama. Huwag nating papalakihin ang anak natin ng may galit sa puso niya. Bali-baliktarin man ng mundo, magulang at magulang yan. Ayun ang tinatak ko sa isip ko. Sa anak ko, sige, sa anak ko, wala, kahit anong nakaraan namin, labas ka doon, hindi ka kasali doon, wala kang kasalanan doon, kung hinihiram ka sa akin, wala akong pakialam, kung sistentuhan ka sa akin, wala din akong pakialam, pero pasensya na anak, hindi magiging maganda ang buhay mo sa akin, kasi ito lang ang kaya kong ibigay na buhay sa iyo. Hindi kagaya sa papa mo, na ang papa mo, maganda ang trabaho, maganda ang sahod, lahat ng luho mo maibibigay nun, pero sa akin kung ano lang kaya ko ibigay, pasensya na anak. Ayun lang sinabi ko talaga sa kanya. Kaya sabi ko sa kanya, kung kami man ay hindi magkakaigi ng papa mo, wala akong masasabi sa iyo, wala akong pakialam kung sasama ka sa kanya o kung mas pipiliin mo siya sa akin o gusto mo sa kanyang lumaki, mag-aral. Yun, kagaya niyan, ano siya, kinausap ko yung anak ko na kung gusto mo sa papa mo ikaw tumigil kapag ikaw high school na, at kung gusto mo namang sumama sa papa mo at hindi mo ko pipilin, anak, tanggap ko yun, kasi sa papa mo masarap ang buhay mo, irerespeto ko anak ang iyong desisyon, dahil ako wala akong, hindi naman sa ano lang, sorry guys, nalobat ang ating GoPro. Daldal ka kasi ng daldal, di mo nakikita, lobat na pala, bungol ka talaga Ella. Aray ka. Ngayon nga guys, balik tayo sa usapan natin. Kaya sabi ko sa kanya, kung may sinabi sa iyong masasakit ang iyong dating partner, tanggapin mo, mali mo yan, kasi kilala ka niya eh. Hindi niya masasabi yan kung walang pinag-ugatan. Sabi nga nila, kung walang ugat, walang puno, diba? Kaya sabi ko sa kanya, tanggapin mo, huwag kang didepensa sa sarili mo, hayaan mo lang. Kahit pala di ko sabihin, huwag na niya depensahan sarili niya, huwag niya na siyang patulan, hindi pala talaga pala patul yun. Kasi dati sinabihan ko pa siya, kung may makakatanda na isang viewers na nagchat sa akin na may sinabi siya sa akin, tapos sabi niya, saludo ako kasi ganyan ang mindset mo, na ganyan ang sinabi mo kay Ruel. Kasi sabi ko sa kanila talaga, hindi po magsasalita talaga si Ruel tungkol diyan, kasi napag-usapan na po namin yan, dahil para din yun sa anak niya, para din yun sa kinabukasan nila. Kahit man lang doon makabawi ka, sige, sabihin na natin, hindi naman sa lahat ng pagsasama ninyo dilubyo yung dala mo sa kanya, dilubyo yung dala mo sa pamilya mo. Kahit pa paano naging mabuting puso at ano ka din sa kanya, ipakikitungo. Kaya pero wag na wag kang magsasalita alang-alang sa anak mo, kasi ang anak mo ay lalaki at magkakaisip na kayo pala, mga magulang niya, ay grabe magsalita sa social media. Ipinubliko ninyo, maraming nakaalam, maraming nakaalam o ano pa man. Kaya sabi ko, tigil ka lang, wag mong didepensahan, kasi ikaw ang may pinakamalaking pagkakamali. Sinabi niya yon. Nagsorry siya nung nasa kabilang bahay kami, kung sino makakatanda noon. Kaso syempre Pilipino ka eh,
bawal ka magkamali dito eh. Yun eh. Kaya tanggap namin yun. Kaya sabi ko sa kanya, kung ano mang iganti sa'yo, kasi galit eh. Galit, niloko mo. Guys, hindi talaga ako ang babae ni Ruel. Mamatay man ako, mamatay man ang anak ko, hindi ako ang naging unang babae ni Ruel. 'Di ba? Alam nyo ba kung bakit ko pinatulan si Ruel? Kasi ini-issuehan talaga ako. Oo, magpakatotoo tayo. Wala akong inaaway dito, wala akong inaano dito. Pinagbintangan ako. Eh, ang ugali ko, 'di ba? Hindi niyo naman ako mapiplease din. Kapag ako'y pinagbintangan nyo, totally, sige, gagawin ko. Yun lang. Walang plastikan dito. Ayoko magpakita ng tao dito. Hindi para linisin ko pangalan ko. Naging babae ako ni Ruel. Sige, naging babae ako. Sa paningin yan, sige. Oo, naging babae ako. Naging third party ako. Yun. 'Di ba? Inano ko na sarili ko. Nilaglag ko na dito sarili ko. Pero okay lang yun. Basta ang sinabi ko sa kanya, wag na wag mong gagantihan ng babae. Kasi, makikita nga yan ng anak mo. Tsaka para sa kanila yun, sa kinabukasan nila, 'di ba? Awa ng Diyos. Good siya. Ewan ko pala. Siguro naman. Oo, siguro naman kasi mataba si Jano nung dumating dito eh. Magandang katawan ni Jano nung ano dito eh. Kaya kakatuwa pa rin na okay lang na kaya tinatanong niya sa akin kung bawat na pag-uusapan sila, okay lang ba pumunta ako doon? Okay lang bang hiramin ko siya? Okay lang, labas naman ako sa usapan ninyo kasi nauna yun sa akin eh. Nauna yun sa akin kaya wala akong karapatan na diktahan ka kasi nandoon anak mo yun. May pinagsamahan kayo noon. Kaya hindi ako po pwedeng makialam. Kung ang desisyon mo ay gusto mong kunin, gusto mong hiramin, gusto mong silipin, gusto mong puntahan, gusto mong samahan, ganon. Kaya sabi ko, go lang. Wala talaga, hindi talaga masama ang loob ko sa tuwing magkakasama o sa tuwing harap sila sa ewan ko, minsan tinuturo ako siya, ayaw naman din niya makinig eh. Sabi ko, sige, bahala ka kung anong gusto mo. Kung gusto mo, punta kang Bukano, mag-vlog ka doon. Wala, okay lang, goods lang. Eh, ito nga, ayun nga. Kaya sabi ko sa kanya, wag na wag kang gaganti kasi ikaw ay may malaking pagkakamali. Wag na wag kang magsasalita o wag na wag mong sisisihin kung sino man na inilabas ang ugali mo. Kasi ayun talaga nakikita sa'yo ng kasama mo. Kung sakali mang may mali o may sinabing sala, hindi na para ipagtanggol ko doon si Ruel kasi sila naman na magkasama nun eh. Hindi ko naman alam talaga kung totoo yun o hindi. Pero goods naman, awa naman ng Diyos si Ruel ngayon ay hindi sakit sa ulo. Ewan ko lang pag nagtagal. Ewan ko lang kung pag nagtagal o ano. Pero awa ng Diyos naman yung kung ano mang binibintang or nilaglag sa kanya. Hindi ko kasi alam eh. Basta hindi ko alam kung ayun ginagawa niya talaga noon o anong pambubugbog. Awa ng Diyos naman sa akin ay hindi naman niya ginagawa. Kaya ewan ko, baka kaya hindi niya lang magawa sa akin. Nalaban talaga ako eh. Alam niya yun sa sarili niya eh. Dahil nung una pa lang talagang marunong na ako may pagbugbugan eh. Naranasan ko din yun eh. Kaya sabi ko sa kanya, naintindihan ko kung bakit nakakapagsalita ang tao ng masakit kasi nasaktan. Ganon. Kaya hindi ko para depensahan siya doon sa dati niyang partner. Kasi sabi ko nga, kagaya nga na sabi ko kanina, may pagkakamali ka. Kilala ka ng tao. Alam nga namang, pero sana lang, hindi naman lahat ng bad side yung ikinwento. Dapat may good din, di ba? Dapat balance lang. Hindi naman siguro sa 4 na taon na yon, hindi naman siguro puro kapal-pal lang to si Ruel eh. Talaga bungol din to eh. Kakaya mo talaga eh. Kaya sabi ko minsan, ewan ko sa'yo. Kaya minsan gusto ko tabi ipagtanggol pero hindi ka nagsasabi sa akin ng totoo. Sabi niya may isang bagay lang talaga siyang ayun, kaya ako nagsalita din, sabi ko bakit ayaw mong depensa ng sarili mo sa isang binibintang sa iyo na yun. Ayaw niya lang daw talagang madamay, kaya
yung anong yun, yung tao, ayaw niyang madama yun kasi mabait daw yun eh. Kaya ayaw niya isali yun. Pero pag talaga, talaga, dadamay ko talaga kayong lahat dyan eh. Kakasabihin ko talaga kung sino talaga eh. Pero yung okay, move on. Ganyan na nga. Sabi ko sa kanya, humingi ka ng tawad kung may kasalanan ka. At kung hindi ka pa handa, ewan ko, alam niyo naman si Rowel talaga, inaamin ko naman talaga si Rowel. Kaya alam nyo, nasabihan ko na din yan. Sabi ko, kaya hindi ka naangat kasi hindi ka natanggap ng pagkakamali mo. Ayun lang yun. Kung hindi ka tatanggap ng pagkakamali mo, damay-damay tayo babaon sa hirap ng buhay. Yun lang yun. Kaya sabi ko, kikilos ako kung ayaw mong kumilos. Kung nandiyan ka lang, lugmok ka pa rin na nagdaan na ilang taon na, 2 taon na tayo. Lugmok ka pa rin, ako ang kikilos para sa ating pamilya. Dahil hindi kita siguro, mapipilit kita. Kung talagang mahal mo ako, magagawa mong bumangon ka dyan, maghanap buhay ka, kumita ka ng pera, kailangan mo mabuhay, kailangan natin mabuhay, kailangan natin buhay si Burayray. Hindi ko naman talaga, ayoko na talaga magsalita. Hindi kasi ako pala anong tao eh, yung sasabihin ko sa kanyang, ganyan ka na lang ba, ano ba yun, yung sinasabi ni shoutout kay LI, ano ba yung, naka, basta yon, hindi ko siya pinipilit. Kung ano lang kaya mong gawin, bahala ka. Pero wag mo akong sisisihin bandang huli kung bakit. Masasabi ko sa iyong parang wala. Wag mong sisisihin kung ba't ganito yung buhay natin kasi hindi ka nakilos. Yun lang yun. Ngayon sinasabi ko na talaga sa lahat na may pagkakamali naman talaga siya. May pagkakamali, laking pagkakamali niya, kaya bigyan niyo lang siya ng panahon, guys. Pasensya na sa lahat. Ako na humingi ng patawad sa inyo sa lahat ng pagkakamaling ginawa niya at sa mga taong naanuhan niya. Pasensya na kayo sa mga naapektuhan sa kanya, sa mga ano ka ba i-describe ang salitang yun. Basta ako na nahingi sa kanya ng pasensya kasi siya ay kulang pa sa aral, kulang siya sa guide. Ako na nagsasabi sa kanya, kulang siya sa pangaral. Ewan ko kung bakit ganun ang ugali niya. Hindi ko siya sinisiraan, kumbaga talaga sinasabi ko lang talaga din ang ugali niya. Pero awa ng Diyos, nung kinausap ko siya na kailangan mong kumilos kasi mamamatay tayo pare-pare sa gutom. Ang tinikita ko kako para lang kay Burayray. Kaya sabi ko, kumilos ka. Awa naman ng Diyos. Pinapakinggan naman niya ako. Kaya sabi ko, kung anong isabihin sa'yo ng partner mo, makinig ka. Dahil para yun sa ikabubuti mo. Walang partner na gustong mapasama ka. Ayun ang sinabi ko sa kanya. Kaya, thank you Lord. At yung dasal ko na sana pakinggan naman ako ni Rowel. Awa ng Diyos, nakilos-kilos naman siya. Kaya hindi siya nakakapag-vlog. Alam nyo guys, may nag-vlog yun. Pinagsabay niya ang trabaho niya doon. Alam nyo na naman yun. Doon sa, ewan ko kung pwedeng banggitin yun or what. Kasi, hindi namin i-upload. Bawal. Ayaw talaga. Ini-request na namin kay YouTube. Ayaw talaga din. Kaya sabi ko, wala tayong choice kung hindi itigil ang pagbablog kasi mas kailangan namin ng araw-araw nakita. Or, pwede naman kami mag-vlog kaso guys, hindi na namin mapapangako na araw-araw kami makakapag-vlog kasi may tinutunan talaga kaming araw-araw, kailangan namin ng income na pera. At tapos, ano ko pa nga, may applying pa nga ako. Gawa ng, ina-apply na kasi yung visa ko. Pinai-scan na yung aking passport at medyo sabi ko sa kanya, kung sakaling ako ay aalis na, may plano naman kami kung sakaling ako ay matutuloy. Dito lang siya sa bahay. Kung gusto niya magtrabaho pa rin siya doon kasi hindi naman yun araw-araw nga eh. Minsan sama-sama naman siya kung saan may racket. Buti na lang talaga at kaso bawal lang talaga doon sa sa bungang. Ay, sorry guys. Ewan ko, pwede yata tayong banggitin, bawal ay ipakita kasi talaga eh. Na naman siya eh. Nadali na naman siya ni YouTube eh. Ayaw talaga, in-upload niya. Sobrang haba pa naman. Tapos, sobrang saya. Sobrang saya nila dun eh. Kaya, inahayaan ko siya na umano lang doon para siya
naamin ko naman talaga guys na siya ay lugmok talaga sa nangyaring yan. Pero yan yun na yun, kuy karma sa kanya. Pero guys, huwag kayo magsasalita ng ng karma mo yan, ganyan. Masama yun, sa totoo lang. Sa totoo lang, hindi tayo sa pagbabait-baitan o ano. Hindi karma ang tawag doon. Kung sakali mang ayun ang tingin ninyo, hindi ko naman nga kayo mapiplease na baguhin ang isip ninyo. Ayun ay aral na din. Kumbaga aral na sa kanya, aral na sa akin, sa lahat ng pagkakamali namin sa buhay. Pasensya na po kayo. Sorry po sa inyo, sa inyong lahat. Pasensya na po kayo. Ang sabi ko sa kanya, hindi na kami magbablog. Tunay guys, hindi na kami magbablog. Baka last upload ko na muna to kasi pahinga na muna kami. Hindi nakakatulong. Masakit sa amin na akala ko kapwa Pilipino mo ang mag-aangat din sa iyo or magtatama sa iyo. Pero 'di ba dapat siyempre hindi naman nga natin maaalis na husgahan tayo ng mga tao or ano. At least may naging aral tayo. Kaya maraming salamat pa rin sa mga naging solid sa amin, sa lahat ng tumulong sa amin, na palihim, na shout out sa STK, kay Tatay Blackjack lalo na yon, na malaking tulong din ang kay Rowel na sinayang lang ni Rowel. Wala naman tayong magagawa doon kasi alam din naman ng tatay siguro na medyo matigas talagang bungol nitong si Rowel. Kaya pasensya na kayo guys kung ano, pero pangako na babaguhin ko ang takbo ng mindset niya hanggat kaya ko. Kasi ang mindset niya ay baluktot. 'Yon, 'di ba? Tama ko. Sabihin niyo tama ko. Baluktot ang mindset niya. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang ganong paniniwala sa buhay. Diba? Totoo talaga. Arte. Ela. Ay na. Hindi, guys. Talaga, tayo nyo. Panoodin nyo to. May malalaman kayo na tungkol talaga kay Rowel na talagang may ginawa siyang mali at may hindi naman palaging mali, edi sadyang mali lang talaga. Kaya abangan nyo hanggang huli ang aking vlog na ito. Ang dami kong kwento sa inyo kasi ang tagal kong hindi nag-vlog. Kaso hindi na kami mag-vlog. Pahinga na muna kami kasi po-focus namin ang sarili namin sa araw-araw na trabaho namin. Awa naman ng Diyos, kahit pa paano bine-bless pa rin kami na araw-araw may racket kami. Pinagkukunan kami, kung hindi man araw-araw ay sapat naman na nakakaahon-ahon kami. Kaya hindi ko alam kung tutuloy pa kami o hindi na, kasi akala ko kasi kayong mga viewer ang makakatulong para malaman ng tao kung anong pagkakamali niya at kung paano nyo papayuhan yung tao sa pagkakamali niya. Pero hindi pala, halos karamihan pala sa inyo mapanghusga. Yun sobra talaga. Kaya akala ko sa YouTube noon na ano, may mapupulot ka dito kasi sasabihan kanila na ganyan. Kaso hindi, ang karamihan sa inyo ay husga lang ang alam. 'Di ba? Kaya sabi ko sa kanya, pakinggan mo ko kung anong ipinapayo ko sa iyo, kung ano ibinubunganga ko sa iyo, kung anong sinasabi ko sa iyo, sundin mo ko kasi walang partner na sasalita para sa ikasasama ng partner niya. Yan. Ito na. Yan! Ito na daw. May ribbon na tayo guys. Thank you Lord. Pwede na ulit tayo mag-ribbon kasi si Bulaylay ay may mag-aalaga. Hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyo at no hates lang tayo. Kaya sabi ko sa kanya, kung mali mo, hindi mo kailangang depensahan sarili mo. Hindi mo kailangan pwedeng i-please sila dahil lahat sila hindi mo maipi-please. Kung mali mo, humingi ka ng tawad. Kung ayaw humingi ng tawad, hanggang doon ka na nga lang. Kaya hindi ko pwedeng i-please din sa'yo na humingi ka nga ng tawad kasi sarili mo yan. Ewan ko sa'yo, pero promise guys, hanggat kaya ko, pinapaunawa ko sa kanya ang mga mali niyang ginawa. At yan na nga, kung mali ka, tanggapin mo. Wala naman tayong magagawa kasi hindi naman nga masasabi din ng tao yun kung walang pinagmulan. Hindi naman aaring
hindi na, paano ba? Hindi naman naaaring siniraan ka lang. Kasi, kung sisiraan ka nga lang, para saan? 'Di ba? Kaya sabi ko sa kanya, pumasok din sa isip ko na siguro nga may pagkakamali din tong si Ruel. Kaya pinangaralan ko siya, sabi ko sa kanya. Noon pa man sinasabi ko yun sa kanya. Kasi ayan, wala yung pagmumulan kung hindi mo ginawa, kung hindi, siguro may ibang, sige, sabihin na natin talagang may ibang hindi talaga totoo doon. Kasi ewan ko, siguro nga ganun, may hindi totoo, may totoo, or ano ba. Kasi sa kwento ni Ruel, na inamin niya sa akin, kasi hindi pa naman lahat-lahat iniungkat niya sa akin. Kumbaga, ngayon pa lang, unti-unti na siyang nabangon, na kilos, na nagkukwento sa, kasi noon hindi talaga siya nagkukwento sa akin. Promise guys, totoo, hindi siya nagkukwento sa akin. Lagi lang siyang, ayun ko, ang sungit niya. Ang sungit talaga. Tahimik. Parang, para ka kung iba siya. Sabi ko sa kanya, hanggang siguro, okay na siya. Yung wala na nga mangyayari, ganto ganyan. Siguro napapasok din niya sa isip niya na siya ay mali. Nakilos na siya, nabangon siya, nagtatrabaho na siya, kahit mababa lang kita, pinapasukan niya, okay naman siya. Tapos, kaya sabi ko sa kanya, hindi aaring habang buhay ka lugmok, kasi may pamilyang naasa sa'yo. Sabi niya, hindi siya naimik, pero ngayon napapansin ko na sa kanya na nagiging magaslaw na siya, ganon. Nagiging yung dati kung gumising niya grabe alas 9, alas 10, hindi na ngayon. Kumbaga alas 7 gising niya, 6 gising na siya. Mag-aasikaso na siya kung siya'y papasok. Tapos minsan gigisingin niya na ako. Dati wala siyang pakialam dati, basta siya nakaano lang siya. Yung kumbaga nakaano lang siya, nakaupo lang, ganun, na sa cellphone lang, ganun lang, wala siyang ginagawa sa buhay niya, parang wala siyang iniintindi na, wala siyang, basta hindi focus ang sarili niya. Pero ngayon naman, awa naman ng Diyos na kapag parang ano na ako kailangan ko na siyang sampalin. Dayak lang. Kailangan ko na siyang pagsalitaan na hindi naman masakit, na kumbaga malalim, na tatago sa kanya. Sinabi ko sa kanya na ganyan ka na lang ba? Lugmo ka na lang ba? Kumilos ka naman. May pamilyang naasa sa'yo. Sabi ko nga, hindi naman ka ako kanya pat galit lahat ng buong mundo sa'yo. Ikaw na lang mag-isa. Kasama mo ko. Kaya nga kita ipagtanggol sabi ko ganyan. Kaya sabi niya, oo nga no. Ayun talaga sinabi niya sa akin, oo nga no. Pasensya ka na ha. Kung naging pabigat ako sa'yo. Talaga inaamin ko guys, na ako ang bumuhay sa kanya ng kalahating taon. Sa pagkakalugmok niyang yun, halos taon. Tapos kahit pa paano naman dati nagbablog siya ay kaunti lang naman yung kita niya, pero okay lang, nakakaraos-raos naman kami. Nung dumating sa amin si Baray sa buhay namin, hindi na sasapat yung kinikita niya sa YouTube, na bumagsak na rin siya kasi halos lahat nga napagsalitaan na siya ng masakit. Kaya tumigil siya, naglaylo siya, na hanggang yun sa naisip niya na paminsan-minsan na lang mag-vlog, wala, yun, hanggang sa gayon na lang guys, wala talaga, as in naranasan. Sabi niya, pasensya ka na ha kung iniasa ko na din sa'yo lahat. Ayun talaga sinabi niya. Sabi ko, ayan, nakikita ko na talaga na alam niya na sa sarili niya na siya ay nagkakamali na. Totoo guys, talaga, promise. Humingi na siya ng pasensya, na pasensya ka na kung ang tagal ko naging lugmok, ang tagal kong bagsak sa sarili ko, pero hindi ko na may papangako sa'yo na babalik pa ako sa pagbablog. Kung magbablog man ako paminsan-minsan, sabi ko sige, re-respetuhin ko yan. Hindi hinayaan ko siya. Tapos biglang, di ba ako nang nagbablog ngayon, nagbablog man siya pa minsan-minsan na lang. Yun nga, doon ko na unti-unti siyang nakikita na nagtatrabaho na siya, na nag-e-extra na siya, hanggang sa isang araw siguro ano na siya,
araw-araw na siyang gusto niya, may trabaho siya, ganon. Sabi ko, siguro na iisip niya na, kasi nagsalita na ako ng isang beses sa kanya. Sabi ko talaga sa kanya, hanggang ganyan ka na lang ba? Sabi ko, hindi mo babaguhin ang sistema ng buhay mo? Hindi ka ba napapagod na kahit isang tuka lang tayo? Sabi ko, yun, parang tumatak yun sa kanya, yun, pamula ngayon na unti-unti na siyang nakilos. Lagi siyang gusto niya may ma-extrahan. Kung baga ganun, hindi naman sa kalakihan dati, natingin yun sa sahod dati. Ngayon, hindi na, kahit 300, minsan pinapasukan niya talaga hanggat kaya pa ng katawan niya, ganun. Pero sinabi niya talaga sa akin na siya ay papahinga sa pagbablog na. Hindi man niya masasabi kung babalik siya o hindi. Dahil wala naman bagsak na din naman nga siya Yun nga, kagaya nga nun, bagsak na siya, di sabi niya maghahanap na lang nga daw siya. Awa naman ng Diyos. Nakakahanap naman siya ng pa-extra-extra. At ako naman hindi din nawawala. Kumbaga ako, pag ako'y meron, siya, nandito, ay siya kay Burayray. Nito lang ako nagpahinga. Buti na lang may na-extrahan din siya kahit si Burayray may sakit. Kaya, yun, inano lang namin. Sabi ko, yun, naiisip naman pala ni Rowel Kako na siguro nga kailangan niya ng kumilos, kailangan niya ng tanggapin yung pagkakamali niya. At hindi na po pwede yung katwiran niya kasi bungol nga yun. Hindi, namin ko lang talaga na gayon nga na malaki ang pagkakamali namin niya, na inihingi ko ng pasensya ulit sa inyo guys. Lahat naman ng tao nagkakamali at kailangan mong magbago, yun lang yun. Kung hindi ka magbabago, pati anak mo sasama ugali. Hindi, totoo naman. Kung 'di ba, syempre kung ano nakikita sa magulang, ayun din ang gagawin ng anak. Kaya 'di ba? Kung anong puno, siyang bunga. Ika nga nila. Kaya sabi ko sa kanya, kilos na ikaw, yan. Kumilos na siya. Ako naman ganto ganyan. Dati ang sungit-sungit noon. Hindi ko alam kung paano ko siya paano ko siya pagpapasensyahan, ganun. Pero awa naman ng Diyos ngayon, okay na naman. Kahit pa paano natanggap na siya ng pagkakamali niya. Dati talaga Diyos ko, ewan ko ba dun. Pero pangako guys na itatama ko siya. Siyempre ako lang din naman ang makakatulog sa kanya kasi partner niya ako, kasama niya na ako sa hirap at ginhawa, 'di ba? Kaya hangga't maaari, kung kaya ko siya itatama ko siya. Kung kaya niya makinig sa akin, makinig siya sa akin. Kung hindi siya makikinig sa akin, ayun na, may pagsisisihan din niya bandang huli. Kaya maraming salamat sa inyo guys. Hindi natin masasabi kung masusundan tong vlog natin o hindi. Kaya bye bye. Maraming salamat sa inyo guys, sa STK, kay Madam Sandra, kay Solid, dun sa asawa ni Ma'am Sandra, kay Boss Marvin, kay Bihayran Tamad, kay Spider Boy, kay Ninong Tony, tsaka kay Madam Ivy, kay Lorna TV Vlog, at tsaka, tama ba ako? Wait lang, mag-shout out tayo dun. Nagtanong, tama ba ako? Kalang mimik dito. Gaga ka ba? Chape, walang panchape. Yan, magsama na lang daw sila ni Kaoya. Ano ba ito? Mga comment yung yan. Yan, kay kanino to? Sino ba to? Basta sa inyong lahat, kay sino ba yun? Yung kay Bashiro Akira, yun. Sabi ko yung may pusa. Yun, shout out sa inyo. Sa lahat ng Solid Team Kasilong, kay Boss Billy, kay Tatay Blackjack, shout out sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyo, lalo na sa naging sandalan ni Rowel nung siya hanggang dito na lang guys.
kami ay papahinga muna sa pagbablog. Bye-bye!